Nadine's POV. Nakita kong kinawit ni Zia ang paa sa katawan ng daddy niya. "No, daddy, please! I want to sleep with you! Please, daddy!" Saad dito sa mahinang boses. Bigla din naman ako na-guilty. Siguro nga, sobrang miss nitong daddy niya kaya ayaw niyang humiwalay dito ngayon. I took a deep breath before I released it. Seems like I'll be having a hard time in my first night. Unang gabi pa lang nag-iinarte na si Zia at ito namang si Zeus. Ginagawa din itong rason para hindi makauwi. How about the next night? Hindi naman maaring ganito na lang palagi. Siguro mapagbibigyan ko pa ito ngayon dahil naintindihan kong namimiss niya ang daddy niya. Pero bukas, kakausapin ko na itong hindi lahat ng gusto niya ay masusunod. "Let Zeus sleep in your room, Nadine." I stopped after hearing what my mom said. Humarap ako sa kanya para tingnan kung nagbibiro ba siya o hindi. Pero seryoso mukha nito. Tinasan niya pa ako ng kilay na tila nagtatanong kung anong problema ko. "Look at your daughter. Don't give her a hard time, Nadine. Simple lang naman ang hiling ng apo ko. Bakit tayo mong pagbigyan?" Napasinghap ako ng sinabi ni Mommy. Nalaki pang mga mata ko dahil hindi ako makapaniwala. Seryoso? Simple lang para sa kanyang matulog kaming tatlo ni Zeus sa iisang silid kasama si Zia? Don't be a brat, princess. May anak ka na. Daig mo pa si Zia ah. Hindi ko alam kung nagbibiro ba si Mommy o hindi. May tagong ngiti kasi sa kanyang mga labi na makita niyang naging reaksyon ko. "Mom! O bakit? Don't tell me." "Enough, Mommy, please." Putol ko sa kanya. Nang tumingin ako kay Zeus, nagmining ang mga mata nito na parang nanalo sa loto. Si Zia naman ay nagpapaawa ang tingin sa akin. Sadya pa nitong pinalungkot ang mukha to make it more convincing. Artistahin? If I know, baka tinuruan lang ito ng daddy niya. "Sige na, matulog na kayo. It's late. Inaantok na yung apo ko," biling ni Mom. Isa-isa niya pa kaming hinalikang tatlo bago ito pumanhik pabalik sa room nila ni Dad. "Good luck, Zeus. Galingan mo, iho." Nakatawang pahabol ni Mommy na ikinapula naming dalawa ni Zeus. Nagkatitigan pa kaming dalawa at nakita ko pa ang pag-alon ng lalamunan niya. Agad ko siyang inirapan. Tama ang sinabi ni Kuya. Siguro nagpasipsip ito kay Mommy dahilan para maging boto ito sa kanya. How long he's been doing this? Hindi nga ako makapaniwalang mas kinampihan pa si Zeus ni Mommy kaysa kay Kuya Roland. Humikab na si Zia at halatang inaantok na to. "Zia, come here," tawag ko sa anak ko sa mababang boses. Sinubukan ko siyang kunin sa daddy niya pero nagpapaawa itong tumingin sa akin. "Please, Mommy, I want to sleep with Daddy." Nakikiusap nitong sagot sa akin. Pinagsalikop niya pang dalawang kamay niya. "I miss my daddy so much, Mommy. Please." She's using the technique na alam niyang hindi ko siya mahihindian. Humarap pa ito sa daddy niya at nagpasaklolo. "Daddy, help!" sabi niya sa mahinang boses. Halatang inaantok na ito dahil muli na naman itong humikab. Kulang na lang talaga ipikit niyang kanyang mga mata para makatulog na. "Please, hon." I rolled my eyes on him. Hindi ko alam kung anong gayuma meron ng samanyegong to. Halos ata lahat na nadadala sa karisma niya. Kasali na ako. I hate it. Feeling ko tuloy ang rupok-rupok ko pagdating sa kanya. "Let's go." Tipid kong sagot sa kanilang dalawa saka tumalikod. Yes, masayang saad ni Zeus. "Thank you, baby." Pasalamat ni Zeus kay Zia. Gusto ko sanang tanungin kung ba't siya nagpapasalamat sa bata pero hinayaan ko na lang. Baka mairita pa ako sa magiging sagot niya. Ang gumawa na naman si Zia kung aawayin kong daddy niya. Nauna ako umakyat ng hagdanan, nakasunod silang dalawa sa akin. Nag-uusap silang dalawa pero hindi ko marinig dahil sadyang hinihinaan nila. Dinig ko pang hagikik ni Zia at mahinang tawa ni Zeus. Gusto ko sana silang linguning dalawa pero hindi ko ginawa at baka isipin niya na gusto ko makisali sa kanilang dalawa. Nasa dulo ng hallway ang silid ko. Madadaanan pa namin ang silid ni Mommy at Kuya Roland. Saktong pagdaan namin ay bumukas ang pinto ni Kuya. Halatang nagulat ito nang makitang nakasunod si Zeus sa akin na buhat si Zia. "Good night, Tito Handsome. Mommy, please let my daddy sleep here." Pagbibida ni Zia sa kanya. Gusto ko matawa sa reaksyon ni Kuya. Laglag ang balikat nito na parang talunan. "Good night, Zia. Don't let your daddy go near. Your mommy, okay?" Bilin niya dito bago kami tinalikuran. "Bukas ka sa akin, gago ka." Pahabol niya pero nakatalikod na.
Mabuti na lang hindi pa masyadong nakakaintindi si Zia ng Tagalog, but I'm still worried at baka magaya nitong mga expression ni na kuya. Now I understand why Jopay keeps on scolding Kuya Conrad before. You sleepy, Daddy, and you mommy here? Turo niya sa magkabilang side ng bed. Zia, sleepy, okay? Turo niya sa gitna. Nakita ko pang pagprotesta sa mukha ni Zeus, pero kagad din naman itong tumango nang mapansin nakatingin ako sa kanya. Bakit? Ano akala nito? Magtatabi kami? Wow ha? Hinayaan ko siyang patulugin si Zia, total hindi naman akong pinapansin ito at parang ang daddy niya na lang ang gusto niyang kausapin. Dumiretso na ako sa walk-in closet ko para kumuha ng gamit. Magsishower muna ako dahil feeling ko nanlalagkit na ako. Ngayon ko patuloy nararamdaman ang pagod mula sa biyahe. Thinking about Zeus inside my room makes my mind go crazy. I still can't believe that mom allowed him to sleep with me and my daughter. Madami pa sana akong tanong pero pagod na utak ko. Bukas ko na lang iisipin ang lahat. I just do quick shower at tinuyo ko na din ang buhok ko. Sa banyo na din ako nagpalit ng damit. Pagkalabas ko ng banyo, nakatulog na si Zia. Si Zeus naman nagbubukas ng bag sa paanan ng kama. Mukhang pinaghandaan na, hindi lang halata. Nang mapansin nito nakatingin ako sa kanya, matamis itong ngumiti sa akin. He looks like a schoolboy na nahihiyang nahuli ng crush na may ginagawang kalokohan. Kumuha si Zeus ng damit at agad na sinaradong bag niya, saka tumayot lumapit sa akin. I miss you, Han. Hindi niya na hinintay ang sagot ko at mahigpit niya akong niyakap. I stilled. Hindi ako nakagalaw kaagad dahil hindi ko inaasahang yayakapin niya ako. He hugged me so tight na para bang doon niya ibinuhos ang ilang taong pangungulila niya sa akin. Hinayaan ko si Zeus na yakapin ako dahil kahit hindi ko man aminin sa sarili ko, alam kong nanimiss ko rin siya. Sobra. I miss the feeling being in his arms, even though how many times I would deny it to myself. I will be lying if I will say that I don't miss him. Zeus is the only one who can give me that warm hug and comfort. He's my safe haven. He's my home. Thank you for coming home, Han. Thank you. Mulong niya bago marahang lumayo sa akin. He planted a swift kiss on my lips and gave me that boyish smile. I'll just take a quick shower, wife. Wait for me. He winked and left me dumbfounded. Nagising ako kinabukasan dahil sa nakakakilinting paghalik-halik sa aking buong mukha pati na sa aking leeg. May nararamdaman pa akong kamay na maingat na humahaplos sa aking bewang na nagpakislot sa akin dahil sa kakaibang sensasyon. Nahatid ng mainit na balat na humahaplos sa aking katawan. Gusto kong uminat pero parang may mabigat na katawang nakadagan sa akin. Pero in fairness naman ang bango nito, amoy Zeus. Kahit sa pagtulog at pagising, amoy na amoy ko pa rin siya. Parang dumikit ata yung pabango niya sa nostrils ko. Hindi lang ata sa ilong ko, kung hindi sa buong sistema ko. Siguro isa din ito sa panggayuman ng lalaking yun. Gusto ko pa sana matulog ulit pero hindi na ako komportable dahil hindi ako makagalaw. I can feel that someone is caging me. I thought I was just dreaming pero nung maramdaman kong tumagal ang mainit nitong labi sa aking mga labi, ay doon na ako dumilat. Nalaki ang mga mata ko nang mabungaran ko ang nakangising mukha ni Zeus na sobrang lapit sa akin. Mabilis ko siyang tinulak pero hindi ko kaya dahil maayos ang pagkakadagan niya. Ngayon ko lang naalala na dito pala ito natulog sa silid ko kagabi dahil sa pag-iinarte ni Zia. Good morning, wife. Bati ni Zeus sabay patak ng halik sa aking labi. I pursed my lips dahil na-conscious ako na baka bad breath ako kasi kagigising ko lang. Ang bango naman kasi ng hininga niya at parang bagong toothbrush na. Where's my morning kiss, Han? He asked, pouting his lips. Shit, kahit simpleng pagmuso na attract ako sa kanya. Bakit ba kasing gwapo-gwapo niya sa umaga kahit magulo pang buhok niya? Pero syempre hindi ako pwede magpahalata at baka isipin niya na parang patay na patay talaga ako sa kanya. Excuse me lang, no? May kasalanan pa siya sa akin. Madami pa siyang dapat ipaliwanag. Anong akala niya sa akin? Madaling utuin? Come on, wife. Give me my kiss. Muling ulit niya pero nang hindi ako gumalaw, siya nang humuli sa mga labi ko. Magaan at maingat ang mga halik nito hanggang sa bigla itong nanggigil na halos galugarin ng aking buong bibig. I tried to fight back the intensity of his kisses pero bigla itong lumayo sa akin. Sinubukan ko pang habulin ng labi niya kaya tumawa to. Tigang lang na din. Gusto kong pagalitan ng aking sarili dahil nakakahiya at hinabol ko pa talagang labi niya. Muli ni Zeus binabang kanyang mukha at muling sinakop ang aking bibig. He's giving me rough and punishing kisses this time. Tila dito niya binuhos ang ilang taong pagtitiis na mahalikan ako at ganun din ang ginawa ko sa kanya. Kakalimutan ko muna kung anong mga katanungan sa utak ko ngayon.
Mamaya ko na lang ito iisipin. Bumaba ang halik niya sa aking panga. Bigla ko nakaramdam ng ibang init. I want to push him but I don't have the strength to do it. Mas nais kong sundin ang gusto ng katawan ko. Kinawi ko ng aking kamay sa batok niya at marahan ko siyang sinabunutan. Naglandas pababa ang aking halik sa leeg ko kaya napaliyad ako. Zeus, tutol ko sana pero ibang naging kalabasan ng aking boses at naging tunog ungol na to. Shit na din, nakakahiya ka? Marahan ko siyang tinulak pero may pahabol na kagat pa ako sa ibabang labi niya. Can we do it, Han? Please? I miss you so much. Naramdaman ko nagsisimula na naman siyang landiin ako at ako naman ito marupok na nagpapalandi din. Namumungay na parang nalalasing ang kulay itim niyang mga mata. Umiling ako para kunwari ayoko but deep inside, gusto ko din naman. Gusto ko lang tingnan ko ano magiging reaksyon niya. Come on, Han. It's been 3 years. Please. Muling pakiusap ni Zeus sabay kiskis ng ilong niya sa akin. Amoy na amoy ko mabango niyang hininga na nagsisimulang magpapaliw sa akin. Please, Han, he said while giving me feathery kisses in my eyes, my nose and my lips. Ano ba piniplease niya? Kiss lang ba? Kung kiss lang, wala namang problema. Pinatulis ko ang aking uso para mahalikan niya pero ramdam kong ibang gusto niya na gusto ko rin. Han, papaawa pa nito. He looked so cute pouting his red lips. Ang sarap nitong papakin sa umaga. Siguro sa kanya nakuha ni Zia ang pag-iinarte nito. Malamang itong nagturo sa anak niya. Kuhang-kuha eh. But wait, speaking of Zia, saan na to? I look at the space beside me pero wala na doon ang bata. She's already down, Han. Conrad's kids are here. Nasa pool sila ngayon. Aniya nang makitang nagpapanik ang mga mata ko. I'm not used to wake up in the morning without my daughter by my side. Dahil may morning routine kaming pinapakinggan itong tibok ng puso ko habang nakadagan sa akin. He then again lowered his head to kiss my lips. More passionate and more sensual this time. Walang pagmamadalit puno ng pag-iingat. I feel that his hand traveled inside my body and started caressing my waist. Maingat niyang inangat ang damit ko. Napakagatlabi ako dahil sa kakaibang sarap na hatid ng ginagawa ni Zeus sa akin. Ang isang kamay niya nagsisimula na namang mamasahihin ang aking harapan kaya muli akong napaliyad. I moaned his name. I want you, Han, he said in a hoarse and raspy voice. His midnight black eyes is looking at me tenderly. Nakakatunaw, nakaka-hypnotize, nakakablangko ng pag-iisip. Feeling ko bilis na naman ang mga pangyayari. Hindi pa nga kami nagkakaliwanagan. Heto na naman ako't padalos-dalos na naman. Bakit ba kasi pagdating kay Zeus, nawawala ako sa tamang wisyo? The sexual desire between us is so strong that no matter how much my mind deny it, my body's always betraying me. Palagi ako napapasunod ni Zeus sa mga gusto niya. Inayos ni Zeus ang pagkakalapat ng likod ko sa headboard ng kama at maingat na tinanggal ang pang-ibabang pantulog at panloob ko. At inangkin ako ni Zeus ng buong pananabik. Nakatalikod ako sa kanya't siniksik niyang kanyang muka sa pagitan ng balikat at leeg ko. He didn't say anything. We remained quiet while silently hugging me from behind. I was about to face him when we heard knocks from the outside. Noong unang mahina lang pagkakatok hanggang sa naging malakas na to. Sinubukan pa nitong buksan ang pintuan dahil nakita kong gumalaw to. Nadine, Zeus, lumbas na kayo dyan! Nagkatinginan kami ni Zeus. Nang marinig namin ang boses ni Kuya Roland sa labas ng aking silid. Your annoying and childish brothers outside. Nagmamadali itong alalayan ako pababa ng kama. Go to the washroom, Han. I want to clean you but I think it's not possible to do that this time. Naguguluhan din ako kung anong uunahin kong ayusin ang mga damit ko na nagkalat o ang sarili kong hubad. Lalo pa ako nagpanik ng muling kinalampag ni Kuya ang aking silid. Zeus, let my sister out! Muling sigaw nito. Bantayan mo anak mo dito! Huwag ka dyan sa kapatid ko, gago! Para itong batang inagawan ng laruan kung makasigaw sa labas. Oh my gosh, nakaka-iskandalo kami sa sigaw ni Kuya. Nakakahiya. For sure, dinig ito sa buong bahay. Sa lakas ba naman ang boses niya? Paniguradong pati ang mga kasambahay na nasa baba, dinig ito. Come on, Han, go to the washroom now. I will clean the mess here. Sabi ni Zeus sabay pulot sa nahubad kong pantulog at panloob. Han, hindi na ni Zeus na inintay ang sagot ko dahil para akong nablangkot hindi nakagalaw sa aking kinatatayuan. Maingat niya akong binuhat at hinatid sa washroom. Gusto niya pa sanang ayusin ang bathtub ko pero tinulak ko na siya palabas. Natatakot akong baka maabutan kami ni Kuya dito sa loob at kung ano pang gawin niya kay Zeus. Go now, Kuya might be mad. Alam mo naman yun. Kita ko pang pag-aalangan ni Zeus pero kagad din namang sumunod.
Ilang minuto lang mula pagkalabas ni Zeus nang marinig kong boses ni Kuya. Bigla akong kinabahan dahil sumisigaw na naman to. Where's my sister? Hindi ko marinig ang sagot mula kay Zeus dahil mahinang boses nito. Tanging kay Kuya Roland lang akala mo tauhan niyang kinakausap. Muli na namang sumigaw si Kuya. Bad trip na naman ba siya? Ang aga-aga pa. Why are you here in your room? Walang nagbabantay kay Zia sa baba. Kapag nalunod ang pamangkin ko, mananagot ka sa akin. Dinig kong banta ni Kuya. Zia know how to swim dahil maliit pa ito'y pinagtitrain ko na. Muli sumagot si Zeus pero hindi ko pa rin klaro dahil mahina ang boses nito. Siguro nagpapaliwanag ito kung bakit magulong kama dahil may narinig akong cleaning. Good, mabuti't malinaw tayo. Don't mess with my sister Samaniego. Ako makakalaban mo. Gusto ko sanang lumbas pero baka lalong magalit si Kuya kapag nakita ko kaya sa halip na lumabas ay sumigaw na lang ako. Kuya, I'm here. Please stop shouting. I told you. Ngayon ko palang narinig ang sagot ni Zeus na parang sinasabi nitong hindi siya nagsisinungaling. Okay bunso, bumaba ka na pagkatapos mong maligo. Sagot niya sa akin na hindi malang pinansin ang sagot ni Zeus sa kanya. Kunwaring kumatok si Zeus sa pinto ng banyo pero ang totoo hindi naman talaga ito nakasara kaya kita niya ako. Han, tawag niya. Pilyo pa itong ngumiti nang makitang hubad kong katawan at kumindat pa ito sa akin kaya napairap ako. Napakalandi talaga. What are you doing there, Samaniego? Come with me downstairs. I saw him roll his eyes annoyed. Wala rin naman itong magagawa kung hindi ang sumunod din kay Kuya Roland. He's not in his territory kaya napipilitan to. I'll wait for you downstairs, Han. Bilisan mo na. Bilisan mo na Samaniego. Ang landi mo. Puto ni Kuya Roland sa kanya. Ako bulag? Nahiya naman ang natural gray eyes ko sa blue contact lens mo gaga? Jessa repeated. Yes. Si Jessa ang babaeng maputlang binansagan kong Snow White ay kaibigan ko na ngayon. Funny but life is like that. We find friendship in the most unexpected way. We became friends when I started working with that lingerie branch here in the Philippines. It so happened that she's one of their models too. Noong una naiinis pa rin ako sa kanya but she's so persistent. Talagang kinukulit niya ako. Totally different from the Jessa that I'm so annoyed before. Pulang-pula na mukha ng babaita dahil ilang beses na itong paulit-ulit na binabalikan ng insidenteng nangyari sa pagitan naming dalawa noon. Stop it, Jessa. You're annoying me again? Saway ko sa kanya pero parang wala itong narinig. Eto pa Brat, may papaalala pa ako sa'yo. Pagpapatuloy niya sabay hampas sa akin. I rolled my eyes on her. I can't imagine that I would be friends with her. Para din siya si Bettina. Sobrang daldal. Inayos niya pa muna pagkakaupo saka uminom pa sa frap niya bago nagsalita. Hoy babaeng maputla na hindi pantay ang foundation. Umayos ka ha? Sabi nito with matching action pa. I laugh at that. Yeah, I can still remember that I said those words to her at hindi ko rin makalimutan ang naging reaction niya noon. Kulang na lang kalbuhin ako ni Jessa noon sa sobrang inis niya sa akin. Sino ba naman kasi hindi mainis kung ipahiya ka ng ganun sa harap ng maraming tao? Bakit naman kasi hindi pantay ang pagkakablend ng foundation mo that day, Jess? Natatawa kong tanong sa kanya. I told you already, my car broke and I have to walk to get inside the mall. Sinong foundation ang hindi huhulas ang init-init sa labas? At saka hindi ko rin inaasahan na pagdating ko ikaw pa talaga yung makakabunggo ko. Swerte ka pa nga wala ako sa mood makipag-away that day. Slight lang pinatikim ko sa'yo. Nanlalaki mga mata niyang tumingin sa akin na tila hindi makapaniwala sa sinabi kong slight lang. Anong slight doon? Sobrang pahiya kaya ako noon, Brat. Akala ko noon chika lang yung sinasabi nilang manghang ka talagang magsalita. Pero nung nasampulan mo ako sabi ko, Brat pala talaga tong bunso ng mga masada. Umiling-iling ako sa kanya. Eto talaga yung topic namin kapag wala kaming trabaho. Hanggang ngayon, hindi pa rin makamove on si Jessa doon. At saka Brat, ang yabang mo ha? Grabe ka, ginudgud mo ako sa mukha ko sa pagmamayarin yung mall. Sa susunod, kilalanin mo muna kung sinong babanggain mo. Nadine Maceda, itatak mo yan sa utak mo. Panggagaya niya pa sa akin, kaya muling lumakas ang tawanan naming dalawa. Dinig ko pang sinabi mo kay bakla na ipasarang salon niya kasi ayaw mo ng distorbo. Napakamaldita mo talaga noon, Brat. Swear, walang halong biro. Whatever, Jess. Inismeran ko pa siya sabay likot sa aking mga mata kaya muli itong tumawa. Napapalingon pa sa amin ang ibang customers ng coffee shop kung saan kami nakatambay ngayon. Katatapos lang ng shoot namin at nag-aya sa Jessa na magbonding daw muna kami saglit. It's been months simula nang dumating kami dito. Everything is going well, except lately. Minsan na lang bumibisita si Zeus sa mansyon dahil may inasikaso daw itong mahalagang bagay. Si Zia naman ay bini-video call niya palagi, sabi ni Ate Vilma.
I know he's busy managing their business, which I understand dahil dalawa lang naman silang tagapagmana ng mga Samaniego. They're into hospitals, constructions, hotels, and he also has his own security agency. I still don't have any idea about his sister. He never did mention her to me at ayaw ko din namang magtanong. I don't want to meddle in his personal life. Mas gusto ko yung kusa si Jesus na magsasabi sa akin. I don't know if his sister is already back. Last time I heard, she's still in the US. At dito na po nagtatapos ang 19 na kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.